Pag-aaral po ng mga salita ng Diyos. Kapatid na Jeriel, kumusta kayo kapatid? Magandang gabi po at narito po, mabuti po naman tayo. Kamusta kayong lahat dyan at magandang gabi sa inyo. Medyo malamig. Malamig do'n, naka-sweater po tayo ngayon at, Oo nga. inuubo-ubo. Bago tayo magpatuloy kapatid na Jeriel, tayo po muna ay mananalangin mga mahal na kapatid. Panginoon naming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Hanggang ngayon ay patuloy mo kami na kinaaawaan, taglay pa namin ang buhay at lakas. Sa kabila po ng marami ng mga nangyayari sa paligid namin, ay patuloy mo na ipinagkakaloob ang biyaya sa araw-araw. May nakakain kami, may nagagamit kami sa aming pamilya, nakakatulong din kami sa aming kapwa kahit sa konting paraan, sapagkat ang lahat ng ito, Panginoon, ay biyayang galing sa iyo. Bago namin ipagpatuloy ang aming pag-aaral ay hinihiling naming pakipatawad mo po ang aming mga pagkakasala. Pakilinis ang aming puso't isipan at nawa sa aming paghahayag ng katotohanan, sana'y huwag nila kaming ituring na kaaway, sino man, at na makakarinig ng aral na ito, sapagkat ito'y aral mo, Ama, na dapat ipahayag namin, ay dapat naming ipaalam, sapagkat ito'y tungkulin namin, na ito'y sagutin namin habang kami may buhay at lakas. Ama Diyos, umaasa po kami na ang aming pag-aaral na ito'y iyo pong sasaksihan at tutulungan mo kami sapagkat sa ganang amin ay wala kaming kakayanan, wala kaming pwedeng ipagmalaki. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Ang lahat ay aming hinihiling, Ama, sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid na Jeriel, ipagpatuloy po natin dahil sa nakarating na tayo sa ating kwento, na yun po ay nakarating na tayo rito sa Jacksonville. Ano po? Aha. Alam nyo kapatid Henry, maraming magagandang mga pangyayaring naganap dyan. At meron din sapagkat sa pagtatago nila, talagang ang mga iglesia ni Cristo dyan sa lugar na yan, walang kaalam-alam na naririyan sila. Maging kayo nga ho eh. Hindi Hindi nyo ko rin alam po alam. simula nung dumating sila dyan noong 2014. Kailan nyo po nalaman nandyan sila, yung una nyo silang makita? 2019. No, ako, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 taon. Doon natin naikip ang mga ang sambahayan na yan sa loob ng 5 taon. Sapagkat, siyempre, kailangan din naman nilang makasurvive. Ano po? At dyan sa mga pagkakataon na yan, ay isinaayos nila ang kanilang mga dokumento para makapanatili sila ng legal dito sa Estados Unidos. Na yan ay nagampanan po nila, nagawa nila yan. Yang iayos ang kanilang mga dokumento dito sa Estados Unidos. Kaya patnubay na po ng Panginoon na sila'y maisaayos. Ano po? Kaya maraming magagandang pagkakataon. Alam nyo, dumating sila dyan noong 2014, December, ano yan eh, kasi Kapaskuhan nun eh. Yun yung, sabi nga, ano tawag doon, Christmas Day kasi alauna na ng madaling araw eh. Nung dumating Dumating, sila, yeah. 25. So, Christmas Day na ng Iglesia Katoliko. Christmas Day, sabi nga nung dumating sila dyan. Malamig, pagi, at ayun nga, at yung mga naghatid sa kanila, nag-usap lang kami sandali dyan, bandang alas 3 ng umaga, kapatid na Erning, natulog ng konti doon sa pastoral at pagkatapos lumakad din yung mag-asawa, sina kapatid na Henry at kapatid na Mia. Kaya halos walang tulog yun, back and forth from Texas to Florida, Florida to Texas. Texas. Ano po, Ganun. kinabukasan yung dumating sila ng madaling araw alauna ng madaling araw. So alas Mm. 5 ng umaga, umalis din, pabalik sa Texas. Ganyan yung sakripisyong ginawa ng ating mga kapatid para sa kapakanan ng sambahayan ng kapatid na Eranio Manalo. Hindi po natin sila pinabayaan. Naiayos sila at yan, tumira sila dyan sa bahay na ipinakita natin, yung pinakita kong picture ng bahay. Tumira sila dyan mula 2014
to hanggang doon umalis sila. Last year lang yata yan, 2023. Ano po? Mhm. Nung Yeah. umalis sila dyan. So, ganun kahaba. At marami pong mga kasaysayan dyan. Ano? Kasi noong 2014, ano po December na yon. Kaya noong 2025, hindi pala 2015. So, noong 2015, tayo po ay nagbakasyon sa Pilipinas sa pagpapahintulot din ng anak nila no, na makauwi tayo sa Pilipinas na Mhm. sa pagkakataong yon kasama na natin yung sambahayan niya. Pero hindi niya alam na nung ako'y kumamay sa kamay ni nung leader, no, nung tagapamalang pangkalahatan ng iglesia, nung kamayan ko yung kamay niya, kasama ko nanay mo, yun na nasa isip ko. At saka yung kapatid mo at mga pamangkin mo. Pero hindi ko masabi sa kanya dahil hindi natin alam kung anong sitwasyon nila eh. Di ba? Yung din taon na yung kapatid na Erning itiniwalag sila. At ang isang sinasampalataya na natin yan ay gawa ng Diyos. Ako'y sinabihan nung tagapangasiwa noon diyan sa Florida. O ang tawag natin diyan sa district na yan, ano ba yan? Ano ba yan? Southeastern Seaboard. Southeastern Seaboard, ano? Yung Southeastern Seaboard niyan, yung tagapangasiwa noong mga panahon na yan, noong 2014 na yon, 2015. Noong 2014 September, ano po? Tumawag yun na ako daw dadalhin sa Italia. Pero isipin nyo, ako'y nalaglag doon sa crack, ano? Hindi nila ako nasabihang lumipat sa Italia hanggang sa makarating dyan yung pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Isipin nyo yun, ano? September yon. Inayos yung bahay na yan, yung last week ng September hanggang December. So, dapat noong September na yon, ako'y nalipat na. Pero walang nagsabi sa akin, oh, lumipat ka na. Kasi alam natin ang paglipat ng ministro, kapatid na Erning pag sinabi sa'yo lilipat ka, may darating na papeles dyan di ba na lilipat ka na, pipirmahan mo, sasabit mo, tapos mag-estimate ka na ng mga ng pagbiyahe mo, etc. etc. Yeah. So sa makatwid, 2014 ng September, merong tagubilin yung tagapangasiwa ng distrito dyan. Lilipat daw ako doon sa Italia, sa ibang distrito na yun naman tinatawag nilang Southern Europe. No? Doon ako madidestino sa district na yun. So, naghihintay tayo ng tawag. Pero hindi. Pero tuloy pa rin yung paghahanda dyan sa bahay na Mhm. tutuluyan nung pamilya ng Kabunderan, yung Manalo. Hanggang sa nakarating na sila, ng December, hindi pa rin ako nalilipat, kapatid na Erning. Katapos nung Enero na yon, yung ikalawang linggo ng Enero, pinayagan tayong magbakasyon sa Pilipinas. So nagbakasyon kami sa Pilipinas noong ikalawang linggo ng Enero. Dumalaw tayo doon sa tanggapan nila na pangkalahatan. Doon natin naramdaman bakit parang eerie. Oh, eerie na yung pakiramdam natin doon sa central na yun. Hindi na maaliwalas. Para kumbaga doon sa alam nyo ba, napanood nyo ba yung movie na ano tawag dito, yung Beauty and the Beast? Di ba galon? Parang parang ganun yung nung beast pa siya, no? Parang ganun ang pakiramdam mo doon tapos may mga umaawit na mga nakasuot ng itim. Isipin mo ang dami-dami maisusuot Itim pa. mga umaawit doon kulay itim pa. Pagkatapos meron dong inchik na nakakasabay ako. Yung, naku, halos hindi ko malaman kung sino yung Chinese national na yon na galing daw sa Amerika na ipinakikilala nung namayapa ng isa. No? Hindi natin babanggitin ang pangalan niya. Pero namayapa na yun, yung mag-asawang yun. So, pinakikilala niya doon sa pinakapinuno yung pagkakataon na yun. Tapos, pagkatapos ng kamay, alam mo naman yung tinatawag nilang balikbayan daw di ba? Balikbayan Day. Yung balikbayan day, kamayan, kamayan. Tapos ako'y pumunta doon sa opisina noong records. Pagdating doon sa records, sabi sa akin ng kaibigan kong ministro, hindi ko nababanggitin ang pangalan, oh, ang ganda ng bago mong destino Sabi ko saan? Nung ipinakita niya sa akin yung computer na nandun yung mga destino ng ministro at saka yung litrato, no? Nakadestino ako sa Firenze, Italia. Sabi ko, Brad, wala naman ako dyan. Nasa Florida ako . Nako, nagkagulo sila.
Doon mo malalaman sa mga panahong yun, mayroong kaguluhang nangyayari sa iglesia. Doon, patotoo yun ah. Isipin mo, dati hindi naman ganun. Isipin mo, September, kapatid na Erning, nang sabihin sa akin, lilipat daw ako. Ha? January na nung malaman ko nasa Pilipinas ako doon na pala ako nakadistino. Pero walang pumapalit sa akin sa Florida. Isipin mo yan ha. Just walang pumapalit diyan. Pero dalawa na yung destino ko. Nakadestino ako diyan. Nakadestino Florida, pa ako. Oh, nakadestino ako diyan sa Italia. Jacksonville. Nakadestino pa ako sa Italia pala. Isipin mo ha, yung mga pangyayaring yan. Ngayon, ito yan. Bago ako umuwi, bago ako umuwi, diyan sa Pilipinas, may isang magandang pangyayari diyan. January 6 yata yun. Birthday Hmm. nung may-ari ng bahay. Di ba? Oh, yeah, yeah. Natatanda mo yung birthday ng Na may-ari ng bahay. tinutuluyan ng pamilya. Ayun, Yeah. tinutuluyan ng pamilya. Birthday niya. So, ang ginawa ay inilipat muna natin doon sa isang hotel. Doon sa Georgia, pumunta ho kami diyan sa Georgia sa isang isla niya, meron diyang island hotel eh. Dinala Yeah. namin doon sa isang island hotel yung sambayan. At doon sila mag-stay ng at least 2 days. 2 days sila doon sa hotel doon sa isang isla, no? So nandun sila para mag-enjoy din sila doon sa beauty ng Atlantic Ocean, ano? Ganda doon sa lugar na yun eh. So Yeah. dinala natin sila doon. Ngayon yung bahay na tinutuluyan nila, doon magbe-birthday yung may-ari. Ayan. Tapos nilagyan natin ng for rent. Nakalagay doon. O for lease yata yung nilagay. Nako, dumating na yung mga pangulong diakono ng Jacksonville. At saka yung taga-pangasiwa ng distrito. Ah, nanalangin, kapatid na Erning. Ang panalangin ng taga-pangasiwa, basbasa mo po nakatira sa bahay na ito. Natutuwa ako kasi salamat naman pinabasbasan mo yung pamilya ng kapatid na Radyo Manalong. Kinabubwisita ninyong lahat, di ba? Isipin mo Mhm. na ipanalangin niya. O, kaya siguro natatanda mo na kung sino kang taga-pangasiwa. Di ba? Ayoko banggitin ng pangalan eh. Kasi nga, mabuti na yung basta 2015 nyo kung ikaw taga-pangasiwa dyan, ikaw ang Okay. nanalangin doon sa bahay na yon. Ang nakatira doon, brother, kung hindi mo alam, yung sambahayan ni kapatid ni Ranyo Manalo na pinaghahanap ninyo ng mga ministro at mga tagapangasiwa ng distrito. Di ba? Para pinsalain. So, yan ang ano nyo. Para, sabi nga, kung ano man ang balak ninyo, katulad yun, yung pinanggalingan nila doon sa Texas, kapatid na Erning, isipin mo, wag daw pakainin. Bakit? Nakatala namang mga iglesia yun, di ba? Bakit ganun ang bilin? So, hindi naman sasabihin yun ng isang ministro na walang bilin sa kanila eh. Totoo Oh, yun. Yeah. di ba? Kaya, yan ang aming experience na sinasabi sa inyo. Yung tagapangasiwa dyan sa distrito na yan, pinananalangin yung nakatira. Na wala siyang kamalay-malay, ang nakatira doon, pamilya na kapatid na Eranio Manalo. Wala ka kasing alam eh. Di ba? Yun ang problema ng tagapangasiwang yun eh. Hindi niya alam kung sino yung nandoon. Hindi niya kasi alam yung mga kapatid eh. Hindi niya alam. At yung mga kasama niyang ministro, hindi niya rin kilala. Hindi niya rin alam kung sino yung tapat sa Diyos at kung sino yung tapat doon sa leader lang. Ayan yan eh. So, yun ang isa sa magandang mga pangyayari dyan. At tinanong pa ako ng ministro na yun, yung tagapangasiwa na yun. Uba, pauupahan pala itong bahay na ito. Natatawa tuloy ako pag naalala ko. Di ba? At marami pang kwento na naroon. Alam nyo na meron pa sila, nag-alaga pa sila ng manok. Doon sa lugar na yan, na ang kanilang almusal, yung itlog ng manok na Manok. kanilang alaga. Oh. Kaya nabuhay sila na isang mapayapang pamumuhay Simple. sa loob ng 10 taon yata o 9 na taon yan, no, doon sa lugar na yan. No? So isang magandang experience para sa ating mga nakasaksi. Sabi nga naging hindi na sila yung dati na sa palasyo, mga nakatira sa palasyo na ito'y naging pangkaraniwan silang mga mamamayan. Yun ang dapat naman yun sa lahat sa atin. Wala naman sa ating nakaaangat o nakatataas Dapat tayo lahat magkakapareho, magkakapatid nga tayo So, yan ang isa sa mga pangyayari dyan.
sa bahay na yan. Ano po, kapatid na Erning? Ayan muna siguro tayo ngayon at tayo magpatuloy na sa pag-aaral. Yan muna, yun ang isa sa naganap dyan sa bahay na yan. At marami pa. At yun din sa inyo. Kasi bago dumating sa inyo, 2015 pa lang yan kapatid na Erning Di ba? Yeah. Nalaman Marami pa, ko, marami pa tayong ikukwento. pag-uusapan tungkol diyan kung anong nabuo natin diyan sa pakikisalamuhan natin sa sambahayan ng kapatid na Eranio Manalo. Ako ay pwede ko nang maikwento yung akin, 2019, ano? Dumating Mhm. rito yung kapatid na galing Texas at iba pang kapatid. Hindi ko nababanggitin ng pangalan at isinama nila ako roon. Nung makita ko, una ay yung kapatid nung tagapamahala roon, mga haba buhok at yung mga anak at sikatin eh. Kausap ko sila at nag-uusap kami, kapatid na Jeriel, at nakatayo sa harapan ko si kapatid na Mark. At nag-uusap-usap kami, nagkukumustahan kami hanggang sa mapunta yung usapan namin doon sa anggulo na ako, ano kaya ang dahilan ba't nangyari po ito? Hanggang sa napuntang usapan namin, ako kapatid na Mark, sabi ko, ang napapansin ko ay maaring ito ay dahil sa nagdamdam ang Panginoon Diyos. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong sa akin. Kasi pagka ang kapatid na EGM, ang siyang mangangasiwa, kapatid na Jeriel, sabi ko sa kanya, Mhm. ay kung 6:00 ang oras ng pagsamba, eh, 4:00 puno ng ang kapilya. Mhm. Sumabat ngayon siya. Ang sabi niya sa akin, totoo po yun, sapagkat ang totoo, ang tatay, gano'n ang salita niya, tatay. Hindi naman niya Mhm. tinatawag na daddy o papa. Hindi. Mhm. Tawag niya tatay. Ay hindi man siya, sabi nga, ayaw man niyang mangyari yun, pero napapaaga ang pangangasiwa niya dahil puno na ang Mhm. kapilya. Kaya doon minsan, nagsalita ang tatay, sabi niya sa akin, sa amin na nandoon, ay baka ang wika bagay ginagawa niyo sa kapwa ko ministro, napakaaga, dito na halos kayo natutulog. Baka ang wika naman, ang Diyos ay magselos sa akin. So Mhm. hanggang sa sumagot at nagtanong ang kapatid Tenny at ang sabi, kapatid na Atadero, ano po yung pinag-uusapan ninyo? Ang sabi ko po kay Kamark ay baka dahil ka ako sa nagselos ang Diyos dahil sa pagka ang KRD pong nangangasiwa, napakaaga ng mga kapatid dumalo sa pagsamba dahil sa siyang mangangasiwa. Ang sagot sa akin, tama po kayo, kapatid na Erneng. Bueno, doon tayo, yun lang at saka ako'y nanalangin, pinanalangin ko sila. Yun lang maikling panahon na ako ay nakasama nila. Mhm. Napuntang usapan namin sa idolatriya, no? At Yeah. sumang-ayon sila. Sang-ayon silang mag-ina. Ngayon, ating alamin, kapatid na Jeriel, ano ba ang ibig sabihin ng idolatry? Pagka binasa natin sa Merriam-Webster Dictionary, ang idolatry, kapatid na Jeriel, ay itong kahulugan ay binigay. Extreme admiration. Yung sobrang admiration o paghanga. Extreme love. Sobrang pagmamahal. Mhm. Or extreme reverence for something or someone. O yung Yeah. sobrang paggalang sa anumang bagay o kaya ay Mhm. sa kanino man. Kaya Tama. yan pong idolatry ay yan po'y isang gawain na hindi ho sinasang-ayunan ng Diyos. Ano ho katunayan niyan, kapatid na Jeriel? What is idolatry according to the Bible? At bakit po masama po yun? Sino ho ba ang dapat nating sambahin, kapatid na Jeriel? At ano ang dahilan? Ito, basahin natin. Sa first verse in Exodus. Ayan, kapatid na Jeriel. You shall not worship them, nor serve them. Yan sinasabi. For I, Yahuwah, your God, am a jealous, impassioned God demanding what is rightfully and uniquely mine. Eh, sabi niya visiting or avenging the iniquity or sin or guilt of the fathers on the children. That is calling the children to account for the sins of their fathers.
to the third and fourth generations of those who hate me. So dito maliwanag na sinasabi po, Yahuwah is actually telling us clearly who He is. He said, I am your God, and I am a jealous or impassioned God. And what is He? What does it mean? He said, demanding what is rightfully and uniquely mine. Kasi yung pag-idolize, kay Yahuwah lang yun eh. Yeah, sabi Tama. nga that's rightfully and uniquely mine. Pagka ginawa ng ibang tao yan o sa iba, sabi niya, i-avenge niya the iniquity or the sin guilt of the fathers on the children, that is calling the children to account for the sins of their fathers to the third and fourth generations of those who hate me. Para kay Yahuwah, yung mga bagay na yun na ina-idolize mo ang kahit sino maliban sa kanya, pinagdaramdam niya yon, pinagseselos niya, kapatid na Ernie. Tama. Kaya manonotice po natin that God is a jealous God. He is a jealous in the sense that when someone gives to another something that rightly belongs to God, Yeah. okay? So to revere a person is right. It is an act of that is a good act of respecting and revering our fellow men. But if you revere a person more than what is supposed to be revered to unto him, and you respect him more than what is supposed to be, pagka yan ay sumobra na, at yan ay, ika nga, lumampas na sa nararapat, kapatid na Jeriel, hindi na gusto ng Diyos yun. Magjejelos ng Panginoon Diyos yun. Pagka halimbawa, yung pagpapasalamat mo, imbis ng pasalamatan mo ang Diyos, ang pinasalamatan mo yung tao. Di ba? Yeah. Samantalang ang Diyos ay gumagamit ng kasangkapan sa ating pangangailangan, ang unang dapat pagpasalamatan natin, salamat, Panginoon Diyos. Di ba? Kumbaga sa, nung sino nga yung propetang dinalhan ng uwak na pagkain? Si Elias ba yun? Elias. Ang ginawa ba ni Elias ay salamat, uwak. Uwak. Diba? Ang pinasalamatan niya ang Panginoon Diyos eh. Di ho ba? Yes. Ngayon, ang tanong po natin ay ayon po sa Biblia, gaano kasama ang idolatria? Ay yung idolatry. Ito, next slide. Ganito nakasulat sa Galatians. Ayan. Idolatry, sorcery, hostility, strife, jealousy, fits of anger, disputes, dissensions, factions that promote heresies, envy, drunkenness, riotous behavior. Yung mga pagsinabing riot, galing yan sa root word na riot, di ba kapatid na Jeriel? Yeah? Yes. Riotous behavior. Riotous behavior. And other things like this. I warn you beforehand, just as I did previously, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ang nagsasalita rito ay si Apostol Pablo. Ang tanong natin, gaano ho kasama ang pagsamba sa mga idolatry? Pagka ikaw ay nag-revere sa isang tao ng more than what he deserves, ay yan po ay isang gawain na hindi ka pagmamana ng kaharian ng ating Panginoon Diyos. Kaya hindi maliit na bagay, kapatid na Jeriel, ang idolatry. Napakasama po yan. Ayaw na ayaw ng Diyos niyan eh. Kasi nung panahon una, kaya binasa natin na Exodus, sapagkat ang mga tao noon ay napakaraming dinidiyos, kapatid na Jeriel eh. Nandiyan si Baal, nandiyan si Asera, at iba't iba pang mga Diyos-Diyusan nila. Kaya ang sabi ng Diyos, I am a jealous God. Ang Diyos ay siloso. Ngayon, kung ikaw ay patuloy na gagawin mo yan, may warning. Hindi tayo magmamana. Hindi ka magmamana ng kaharian ng Panginoon Diyos. Ngayon, ano ang ipinagbawal ng Panginoon Diyos doon sa kanyang unang bayan, yung Israel? Ang mabuti tuloy lang natin. Balikan natin na Exodus 24 down to 5 now. This is what is recorded. You shall not make for yourself any idol. For yourself. Do not make for yourself any idol or any likeness or manifestation of what is in heaven. Ano mang nasa langit, above or on earth, beneath, or in the water under the earth as an object to worship. Kaya ano man bagay sa langit, anumang nilalang sa langit, nilalang sa lupa,
nilalang sa dagat, sa ilalim ng dagat, as an ano, as an object to worship. Kaya mawalang galang na sa pinanggalingan kong relihiyon, sa Iglesia Katolika. Naku, isang tambak po ang mga Diyos-Diyosan diyan. Huwag kayong magagalit. Ano ho, harapin natin ng totoo. Talagang lumuluhod tayo sa rebulto. Ako ho, pagka nagnonobena kami, ako pa leader eh. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Oh, 'di ba? Eh, hindi ko man Tama. lang naitanong na kasi sa ulado eh. Sa ulado brother eh, kahit nakahiga ako, nakadapa, aba Ginoong Maria napupuno ka ng grasya. Hindi ko man lang naitanong na yung gender na Ginoo para sa lalaki yun. Pero aba Ginoong Maria, si Maria ba lalaki o babae? Pero hindi Mm. natin napapansin yun. Ibig lang sabihin ang ating mga adoration kay Maria, ginawa pa natin tagapamagitan si Maria, ang iba't ibang mga santo at mga santitas, ginawa pa natin mga tagapamagitan, doon tayo dumadalangin, imbis sa Diyos na dumirekta tayo. Ah, nako, sa totoo lang po, isang tambak na mga Diyos-Diyusan meron diyan sa Iglesia Katolika Romana. Ngayon, ang sabi rito, ay bawal yon. Ano man, nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng dagat, huwag kang gumawa para sa iyo ng idol. Yan ang mga object as an object to worship. Bawal yon. Bakit? Ito pa, you shall not worship them nor serve them. For I, Yahuwah, your God, am a jealous, impassioned God, demanding what is rightfully and uniquely mine. Ang Diyos ang creator eh. Bakit ang sinamba mo yung isa sa ang mga creatures, mga creation Sa ng Panginoon sa Diyos? kapatid Learning, dapat mapunan nating mabuti yan, yung sinasabi niya. Sabi niya, you shall not make for yourself any idol, di ba? Yeah, Or any likeness, form, or manifestation of what is in heaven. Okay? Above or on the earth, beneath. What? yeah. Pag sinabing what diyan tumutukoy ba yan sa isang creation? Tumutukoy sa lahat yan eh, Sa lahat na yan. maaari mong masamba, maaari Tama. mong ma-idolize. Kasama na pera diyan, kapatid na Erning. Kasama na. Ano mang bagay. Kasama na pera diyan, kasama yung kapangyarihan. Yeah. Kasama yung maraming kasama diyan sa what eh, Yeah. na na-idolize ng tao. Di ba? Ina-idolize mo yung pastor, ina-idolize mo yung pare, ina-idolize mo yung papa, ina-idolize mo yung tinatawag mong tagapamahalang pangkalahatan. Pag meron ka na-accomplish para sa Diyos, ang laki-laki ng tarpaulin, nakalagay doon, salamat po, kapatid na ganito. Bakit siya pasasalamatan mo? Di ba? Na-accomplish mo, sabi mo, nakapagtayo kami ng magandang bahay, sambahan. O hindi dapat magpasalamat ka sa Diyos. Bakit doon ka sa taong wala namang ikinontribute ka magpapasalamat? Kundi yung, sige, itayo na natin yan. Yun lang yung kinontribute dun eh. Di ba? Yung nagtrabaho ba yon para magbigay ng kahit 5 kusing doon sa ipagpapagawa ng kapilya? Wala. Siya yung nababayaran dahil doon siya kumukuha ng sweldo niya eh. Di ba? Pero yung mga taong nagtatrabaho, tatrabaho kayo sa pabrika, yung iba meron kayo sariling negosyo at iba't iba pa. Yung mga halagang yun na inihandog nyo sa Diyos, yun ang ipinagpatayo ng kapilya na ang nagpatayo, nagpasya ay yung pinuno. Alam nyo kapatid na Erning, hindi pa natin naiintindihan noon eh, na yung pagpapatayo pala ng mga kapilya, katigasan ng ulo sa paningin ng Yeah. Diyos. Di ba? Hindi Hindi tumata alam ng ng Diyos. marami yan eh. Akala natin no, kabanalan eh. Sa Yeah. Diyos pala, katigasan ng ulo. Basahin niyo po sa Biblia, nakasulat yan na matitigas ang ulo nung nagtatayo ng bahay na sinasabing bahay daw ng Diyos. Ngayon, dito po sa ating binabasa, itutuloy lamang natin, gaano kasama sa para sa Diyos ang idolater. Yung mga idolatry, ibig ko sabihin. Yung mga, ang tawag dun sa sumasamba sa mga rebulto at mga idols ay mga idolatros na mga tao. Ang sabi rito, God demanding what is rightfully and uniquely mine. Okay? Visiting, avenging the iniquity, sin, guilt of the fathers on the children, that is calling the children to account for their sins of their fathers to the third and fourth generations of those who hate me. Isipin nyo kung gaano ang galit ng Diyos. Kasi Hanggang ang sa fourth. katumbas nun eh, kinamumuhian mo ang Diyos eh. Tama, tama. Ngayon, ang tanong natin, ito bang mga idolaters na ito, kapatid na Jeriel, mga taong sumasamba sa mga hindi naman dapat sambahin, ano ho? Hindi ba nila kilala ang Diyos? Next slide. Ganito nakasulat.
Ayan, for even though they knew God, kilala nila ang Diyos as the Creator, they did not honor Him as God or give thanks for His wondrous creation. On the contrary, they became worthless and their thinking godless with pointless reasonings and silly speculations. And their foolish heart was darkened, claiming to be wise. Marami dyan, mga nagkiklaim, wise pa sila, mga doctorate pang kurso nila, pero ang sinasamba ay hindi dapat sambahin. They became fools and exchanged the glory and majesty and excellence of the immortal God for an image worthless idols in the shape of mortal men and birds and four-footed animals and reptiles. Ito bang mga taong sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyusan, mga idolatrous na mga tao? Kilala ba nila ang Diyos o hindi? Kilala. Sabi ni Apostol Pablo, for even though they knew God as the Creator, but they did not honor Him as God. Ang ginawa nila, ang pinasalamatan ay ito, and exchange, sa verse 23, and exchange the glory and majesty and excellence of the immortal God for an image worthless idols in the shape of mortal men. Mortal men, kapatid na Jeriel. Yan ang nakikita natin ngayon. Ngayon ang tanong, Yes. dahil sa katigasan ng ulo, tuloy ang pagsamba sa mga hindi dapat sambahin. Ito ang pasya ng Diyos. Next slide. Ano ang sabi ng Diyos? Ito. Therefore, God gave them over in the lust of their own hearts to sexual impurity, so that their bodies would be dishonored among them, abandoning them to the degrading power of sin. Because by choice, they exchanged the truth of God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Kapatid na Jeriel, ano ang naging resulta dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao? Kilala nila ang Panginoon Diyos, pero ang sinamba, mga hugis tao, mga four-footed beast, Hindi mga lang hindi reptile. lang larawan, kapatid na Erning, hindi lang larawan. Yung buhay na tao sinasamba na eh. Pero Yeah. hindi nila tinaamin na sinasamba nila. Oo, Di ba? hindi nila inaamin yun. Pero ito, kapatid na Jeriel, let us play the video. The video number 1. Itong ginagawa nila, sobrang reverence nila. Nakipagkaisa, hindi na sa Diyos, sa Kristo eh. Nakipagkaisa na sa tao, kaya tama yung nasa Biblia eh. They worship yung mga mortal. Ayan, pakinggan natin yan. Nakipag-unite sila, hindi na sa Kristo. Inside the true church of Christ, God pays the church administrator who guides the church of Christ with love and dedication. Appointed by God in these last days is the church administrator. He teaches us the true will of God to give us strength and inspiration. I am one, I'm one with BBM. Woo! We'll unite with every aim of the church administrator. It's through this we can finish our race and receive our salvation. Is the guardian of the church of Christ. For the church, he'll give his very life, and so we will remain on his side. Yan. Kapatid na Yan. Jeriel. Alam niyo Ayan. yung lyrics nila eh, sabi nga eh, he is he's the Guardian of our guardian soul. Yeah. of our soul. And He's the guardian eh, no? Hindi, kayo yung guardian niya eh. Baliktad eh. Kayo yung guardian niya. Bakit? Kung wala kayo, hindi kakain yan eh. No, di ba? Kung wala kayo, walang gagalawan yan. So itong mga taong ito, itong pinakikitang yan sa kanilang video nila yan eh, na Yeah. nasa public domain yung video nilang yan.
pinalalabas nila sa mga tao. Hindi nyo ba naiintindihan na kayo ay idolater? Whether you like it or not, that's idolatry. Tamo, thank you po. Ayan, for visiting us. So ano binigay sa inyo nung binisita kayo? Meron ba? Wala. So alisin na natin yan. Yung picture na, let's remove that. Let's go to the other one. No, before we go there, it says there na sinabi nila, I am one with EBM, ano? Yeah. I am one with EBM. Ngayon, sa Biblia, kanino tayo dapat makipagkaisa? Next slide. Sa John 17:20 to 21. I am praying not only for them, but also for those who will believe in me. So, dito yung nagsasalita ang Panginoong Yahushua. Okay? Ang sabi niya, I'm praying not only for them, but also for those who will believe in me, because of them and their witness about me. The goal is for all of them to become one heart and mind, just as you, Father, are in me and I in you, so they might be one heart and mind with us. So to whom we should be one with, kapatid na Jeriel? We should be one heart and mind with our Lord Yahushua and our Lord Yahuwah. Yan ang dapat. Yun ang dapat na isigaw nila. Yeah. Yun ang dapat nasa lyrics. Sapagkat, tandaan natin, I am a jealous God. Sabi ng Panginoon Diyos. Bakit? Imbis na sa Diyos ka makipagkaisa, imbis makipag-unite ka sa Panginoon Diyos, imbis na sabihin dun sa lyrics na, we will finish our race by being one with God and Yahushua. No, we will side with Him. Ang tinutukoy nila yung kanilang administrator. Savior ba siya? Ano yan, kapatid Erning, pinahihintulot, kanina nga, sabi nga di ba? Yung idols, pinahihintulot na ng Diyos sa malaking pagkakamali Di ba Oo, yun, ito pa. Ang sunod nating video, ito pa, next video. Let us show them. Sino ang kanilang pinupuri? Ito. Tingnan natin yan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ayun. yan. Okay? Audio Jungle. So, diyan. So, isipin mo yan, Yeah. kapatid na Erning, magkano ginugol dyan para lang dyan sa initial. So, para sabihin, we love. Human formation, ha? Yeah. Human formation, magkano ginugol dyan, Yan, ganyan ang nangyari. Kaya tayo umalis dyan sa relihiyon na yan. The reason why, because we praise God. That's what we need to do. We, as religious people, must praise God and His Son. Not that man, because that man has nothing to do with my salvation. And No. he cannot save me. There is only one who can save all of us, Yahushua. Have you done that for Yahushua? Bay, talo pa kayo ng Iglesia Katolika di ba? Yung Katoliko, Protestante, umaawit para kay Yahushua. Kayo naman, pinupunan niya yung awit nila tuwing December. Di ba? Mhm. Pinupunan nyo, wag niyo awitin yan. Kayo gumagawa kayo, alam nyo kapag na Erning, natupad lang yung hula sa Isayas. Oh, yeah. Natupad lang. Natupad lang yung hula sa Isaias. Ngayon, ito pa. Sino ang dapat nating, ang tanong ay, to whom should we offer whatever we do, kapatid na Jeriel? Katulad na halimbawa ng ano man ang gagawin natin, tumulong sa kapwa, sumamba, kanino natin dapat i-offer yan? Next slide. Ito nakasulat. Colossians chapter 3, whatever you do, sabi ni Apostle Paul, whatever you do, whatever your tasks may be, work from the soul that is put in your very best effort as something done for the Lord and not for men. Ayan. Knowing with all certainty that it is from the Lord, not from men, that you will receive the inheritance which is your greatest reward. It is the Lord Christ whom you actually serve. Kaya anuman ang ating gagawin, ay dapat gawin natin
para po sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Yahushua, sapagkat ang ating Panginoon Diyos, mahal niya ang mga tao na kanyang kinreate na nilikha niya. Kaya sa kasalanang nagawa natin, meron siyang ginawang lunas. Isinugo niyang kanyang bugtong na anak. Pag sinabing bugtong na anak, nag-iisang anak. Kung mayroon man diyang ibang mga tao na nagpapakilalang sila raw ay Son of God, ayun, nakabilanggo na yata. Mayroon pang iba nga na nagpapakilalang hindi nga sila Son of God, pero nasa kanila naman yung titulong tagapamahalang pangkalahatan. Ano din ang katumbas noon? O di para ka rin Son of God ka rin, di ba? Yeah, Kaya yun din. sa kanya tuloy ang atensyon eh. Nadodraw yung atensyon sa kanya, nadideviate imbis sa kay Kristo na tagapagligtas o sa Kristo na tagapagligtas, napunta na sa kanya, sa kanginumang leader o sa kanginumang tao. Kaya yung mga iglesia ni Cristo, yung mga miyembro, hindi nyo ba nahalata yung ginagawa ninyo, ibinibidyo nyo, pinakikita nyo sa buong mundo, kontra dito sa nakasulat sa Biblia? Hindi nyo ba nahalata yun? Kaya dapat makita ninyo yan sa mga ginagawa ninyo. Di umano'y biblical kayo o kayo ay Bible-based na religion. Sabi nyo nga lahat ng inyong ginagawa nakasulat sa Biblia. Hindi Yung ginawa ninyo, yung pinakita nyo sa buong mundo na ibinibidyo nyo. Ito ba yun? Ang sabi dito work from the soul, that is put in your very best effort. Yung very best effort nyo. Sipin mo yung very best effort. Something done for the Lord. Ang Lord, ang pangalan Yahushua po Yahushua. Hindi po EVM. Hindi EVM ang initial ni Yahushua. Okay? Yeah. Kaya yun, kung ako doon sa leader na yun, pigilan mo yung mga tao. Kawawa naman ikaw na yung sinasamba Hindi mo pa ba nahalata, sinasamba ka na? Sinasamba ka na nila Makikipagbakbakan nga yung mga yan para sa pangalan mo ito lang siguro baka kung merong panatikong nakikinig sa amin, galit na sa amin ngayon yun Bakit? Dahil sa tino-question ka namin. Isipin mo yan, pigilan mo yung mga taong yan, kundi mananagot ka sa Diyos sapagkat ang mga taong yan, mga templo ng Diyos, ginigiba mo. Ang nakasulat maliwanag. You are my temple, sabi ng Diyos. Diba? Do not destroy my temple by corrupting it with false doctrine. Ayan na false doctrine na yung nangyayari yan because I will destroy the destroyer. Ikaw ang unang-unang gigibain ng Diyos, brad. Alam mo, sabi nga kung di ka naman magbabago, yan lang makikita namin kung paano ka talaga wawasakin ni Yahuwah. Sapagkat babala niya yun, hindi pwedeng hindi matupad yun masakit yun. Ginawa na nga yan doon sa yung sa magulang mo di ba? Nangyari na nga sa magulang mo. Sa inyo. Maghintay ka pa ba na mas masakit na palo? Yung mga kapatid, tigilan natin yan. Di ba? Pinaatake natin ang Iglesia Katolika, sumasambaan niya sa larawan. Kayo din Pareho na rin kayo pero hindi nyo lang inaamin. Yung bang Katoliko, kapatid na Erning, inaamin ba nilang sumasamba sila sa larawan? Aba, hindi. Hindi. Ganon din Pareho sila lang kayo ngayon. Kapatid na Jeriel, yung ginawa nila na siguro libong kapatid yun yung gumawa ng formation na We Love EVM. Yeah. Dapat ang ginawa nila ay gumawa sila ng UN formation, We Love Yahushua. Yeah. Di ba? Mas maganda yun. Yan ang suggestion namin, di ba? Yung yung kapurihan na nakaukol sa Diyos at sa kanyang anak, doon yung bigay. Huwag sa mga leader. Alam nyo, nakasulat nga sa Biblia, maliwanag Di ba yung lagi natin pinakikita yun? Sa tuwing pagsamba, ano po nakalagay doon sa ating The one who plants and the one who waters doesn't matter. Yeah. Yan ang nakasulat Sino ang dapat nating bigyan ng kaluguran? Sabi nga sa Ingles, who should we please in whatever we do, kapatid na Jeriel? Next slide. Ito nakasulat. Pakinggan po natin ito. Ayan. Kapatid na Jeriel, pakibasa But just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, that tells the good news of salvation through faith in the Christ. So we speak
not as if we were trying to please people to gain power and popularity, ayan but to please God who examines our hearts, expecting our best. Alam niyo, ang dapat na purihin natin, dapat ma-please sa ating trabaho, ang Diyos. Ba't ang piniplease nyo yung taong wala namang ginawa, kundi mag-atas lang naman, di ba? Hindi naman tumatrabaho yan para sa Diyos Ayun. Kumbaga sa naging idol na rin yung kumbaga sa nangyari dyan, para na rin papa Tamo yung papa, pagka lumabas doon sa balkonahe, nagsisigawan yung mga Katoliko doon sa babae. Yay! Naku, halos magwala lahat di ba? At Yeah. pagka nakadaupalad yung papa, talagang parang biyayang-biyaya sila ron. Ano pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo ngayon doon sa Iglesia Katolika? Pareho na, di ba? Pag lumabas yung tagapamahalang pangkalahatan nila yay! Naghihiyawan O di ba pareho na rin? Pag nakipagkamay na, ayaw na maghugas sapagkat mawawala daw yung biyaya. Ayan na, di ba naging idolaters. Yan po ang inayaw ng Diyos diyan Kaya alam nyo, ginawa ng Diyos di ba? Nung ika-100 taon ng anibersaryo, sa halip na hangaan ng buong mundo. Naging kahihiyan Bakit? Naglabo-labo yung pamilya ng leader di ba? Yan ang nangyari. Naglabo-labo yung mga member, tinakwil yung mga tiniwalag, sinasaktan yung pinatatakwil doon sa mga magulang, sa mga anak, yung mga tiniwalag nila. Yun ang ginawa ng mga iglesia yan. At saka nga, sabi nga, mahirap maging kaibigan pala yung mga yan, brother. No? Traitor di ba? Yung mga members niyan. Dahil sa pananampalataya nilang mali, baluktot, ayun. Di ba? Yan ang huwag kayong magdaramdam. Yan naman na talagang ginagawa nyo Pagka pinupuna kayo, nagagalit kayo sa mga pumupuna. Hindi tama yun. Di ba pumupuna rin kayo sa Katoliko? Pinupuna nyo, tinatawag nyo pa nga yung Papa na bula ang propeta. Ilang leksyon yung nakalaan dun. Tinatawag nyo pa nga ng ibang pangalan yung mga apelido ng pari nila Yeah. Di ba? Pinagtatawanan nyo yung personal na apelido di ba ganun kayo? Ngayon, kayo pupunahin at ang pumupuna sa inyo yung mga dating kasama nyo. Kami. Bakit namin kayo pinupuna? Mali. Mali yung gawain. Ito nyo yung mga pinapalabas ninyo sa tao. Ikumpara nyo ngayon sa nakasulat sa Biblia. Hindi ba may malaking pagkakamali? Kanino kayo nagpapasalamat pag kayo dinadalaw? Ito sa ministro. Di ba? Dapat pag kayo dinalaw, pasalamat, Ama, salamat po. At nagsugo ka. Di ba dapat ganon? Yeah. Sinugo mo sa amin ang magpapalakas sa aming kaluluwa. Dapat ganon. Ang pasalamat mo sa Diyos. Hindi yung nakaletra ka pa Salamat po, yung pangalan ng dumalaw sa iyo. Una, sana lahat ng ministrong dumadalaw sa inyo, ginaganyan nyo. Hindi. Di ba? Hindi lahat Yung iba nga, pag dinalaw kayo nuulat nyo pa di ba? Pinapatay nyo yung karapatan. Di ba ganyan kayo? Kakahiya, kapatid na Erning? Yun ang naging ugali natin pare-pareho. Pero alam nyo, umalis kayo diyan sa maling pananampalatayang yan at kayo ay sumunod kay Yahushua, mababago kayo. Maniwala kayo, mababago ang pananaw ninyo sa mundo. Maging ang pakikipagkapwa-tao ninyo sa mga hindi nyo kapanampalataya. Mababago lahat yan. Magiging maayos ang inyong pakikitungo sa ibang tao, sa kapwa-tao. Kasi, kaso natin yan, kapatid na Erning, experience natin Di ba? Hindi ba pare-pareho tayo, nagsasalita pa nga tayo na, kahit na naman anong marating niya, susunugin lang yan ganun ang mga salita natin susunugin lang. Paano mo nalaman na yan ay susunugin? Marunong ka pa sa Diyos? Di ba? Hindi na namin pananampalataya niyan, yung pagiging judgmental. Bakit po? Napakasamang ugali pala niyan. Alam nyo, nung araw, kaya pala yung ibang mga tao, bullshit din sa atin. Kasi masamang ugali pala yan. Ngayon lang namin natuklasan talagang itong sa loob ng 7 taong ito, kapatid na Erning, mula nung mawala tayo dyan, ang laki ng pagbabago natin sa pakikitungo sa kapwa. At maging sa inyo. Kami pag nakakita kami sa inyo ng mga dati naming kilala, hello, nag-hi kami.
Ano ginagawa nyo? Tinatalikuran nyo kami. Binabastos, di ba? Ang pakiramdam, hindi, marumi nga, para kang may ketong, di ba? Ganon, kapatid na Erning. Di Na kasi wala ka yan ang namang bilin ginawang eh. masama sa kanila. Kasi yun ang bilin sa inyo. Yeah. Mapuot kayo doon sa mga taong itiniwalag noong di umano ay Kristo nyo. Kristo nyo yan eh. Di ba? Kapatid na Jeriel, tandaan natin na bago po ang Kristo ang naghanda ng daan para sa pagdating niya ay si Juan Bautista. Di ba? Ma, Ngayon, pagka ating binasa, ano ho, ang pahayag ni mismo ni Juan Bautista dito sa aklat ng Juan 3:30, ang sabi niya, he refers to Yahushua o Jesus ang tawag nila, no? He must increase, but I must decrease. yeah. Kaya nang dumating ng Kristo, ang gusto ni Juan, ang makilala ay ang Kristo, wag na siya. Yeah. Eh kaso, itong mga taong ito na leader ng relihiyon na alam naman nilang hindi sila tagapagligtas. Pero umaaksyon at saka umaastang parang silang tagapagligtas eh. Isipin Yeah. mo yung lyrics na ating napakinggan kanina. We will remain in His side so that we can finish our race. On whose side ka magre-remain? Sa Kanya. Sino yung Kanya? Yung kanilang church administration. Mhm. Isipin mo, Brad, ano yon? Dinidebate mo ang tao, ba't hindi mo sinasaway? Dapat ay Mhm. sinasaway mo yung kapatid. Bakit? Sunod-sunuran sila sa iyo eh. Kaya kapag ka ang leader ay bulag sa sentidong alam naman niyang hindi siyang tagapagligtas, eh bakit tuwan-tuwa siyang sa kanya sumunod ang tao, siyang purihin? Eh para kang bulag. Pagka bulag ang siyang leader, at ang sumusunod sa iyo bulag din, eh parehong mahuhulog sa hukay. Ayaw nating mangyari po sa kanila yan. Sapagkat ang ibig ng Panginoon Diyos, maligtas ang tao. Yan din ang damdamin natin eh. Yan nga ang rason kaya tayo po ay gumagamit nitong kasalukuyang teknolohiya makarating sa iba't ibang dako ng panig ng mundo, lalo na sa mga kapatid natin. Mababait naman yung mga iglesia ni Kristo na yan eh. Di ho ba? Yeah. Makarating Kaya sa lang, kanila, sabi nga, yung mapukaw sila. kabaitan nila natatakpan ng pagkabulag sa maling pagkakilala. Yun na nga, yun na. Yeah. Alam nyo, pagka ang isang tao ay hindi nakakakita ng malinaw, nakakapanakit ka, hindi mo alam. Yeah. Di Totoo ba? yun. Kumbaga sa ano kailangan kasi, katulad yan, pag-iimbita kayo, magsasabi kayo na gusto nyo maging kasama ninyo sa iglesia ninyo yung mga tao. Iyan ang lilikain nyo, yung ganyang ugali. Ha? Pati dyan, oh, di ba, meron ang nababalita ngayon. Ewan ko kung gaano katotoo yan. Nasa internet. Hindi naman natin, sabi nga, hindi natin alam kung totoo ba o hindi totoo na di umano'y magrarally na naman daw yung iglesia ni Cristo, etc. etc. Hindi namin alam kung totoo yan. Pero huwag niyong gawin yan. Di naman kayo, wala naman kayo doon sa larangan ng politika eh. Di ba? Kasi nga, ayan ang pinag-uusapan ng maraming tao ngayon dyan sa Pilipinas, yung Iglesia ni Cristo, meron ba talaga silang say sa political fabric ng Philippines? Ay, ewan ko. Baka, di ba? O pinakikilala nilang malakas sila. Pero totoo yung sabi ng iba, kapag na Erning kakaparanggot lang yung iglesia niyan. At hindi lahat nakikipagkaisa dyan. Ay, hindi Hindi lahat. lahat. Ang Hindi sabi lahat. nga nung isa sa napakinggan ko na ito'y kilala na host ito ng isang programa, no? Abogado siya by profession. Ang sabi niya, mula noong 2016 ay hindi na ganyan ang mga miyembro. Hindi na gano'n sila Hindi. ka-solid sa block voting nila. Sapagkat wala naman ang wikang nakakaalam kung ang iboboto nung hindi naman nila kasama yung katiwala nila pagka sila nagsusulat doon sa balote. Tsaka bawal yun Kabawal-bawalan ng batas yun Bawal Diba? yun. Ngayon, ang Diyos, alam natin, napakasiloso. Pero alam ninyo kung anong klaseng pagsiselos ang ibig ng Diyos? Maging si Apostol Pablo, tingnan ninyo. Next slide. Si Pablo, ito, nagselos din sa, sa iglesia. Ayan, nakasulat. I am jealous for you with a godly jealousy. Because I have promised you to one husband to present you as a pure virgin to the Christ. Ayun Kaya, yan godly. Ang si Godly. Apostol Pablo, nagselos din sa iglesia. Pero ang kanyang pagsiselos, godly. Lalo ang Panginoon Diyos. Kaya ang Diyos ay Diyos na siloso sa isang godly na paraan. Bakit?
Sapagkat siya ang creator eh. He deserves to be worshipped. He deserves to be served, di ba? Dapat talaga siyang paglingkuran. Siya lang. Siya ang dapat nating sambahin. Siya ang dapat nating luwalhatiin. Hindi yung kung kani-kanino kaluluhod at kung kani-kanino kang magsaside para matapos mo yung iyong takbuhin. Anong klase? Hindi mo malang pinupunan yung mga lyrics na inyong pinalalabas. Ano lang, isa lang kahulugan niyang kapatid na Jeriel. Katulad ng binabanggit sa Roma 1:24-25, ipinaubaya na sila ng Diyos sa kadiliman upang kanilang magawa ang mga kasalanan upang sila'y mahatulan ng Panginoon Diyos. Pero hindi pa huli ang lahat, kapatid na Jeriel eh. May panahon pa na ibinibigay ang Panginoon Diyos para kung hindi man magbago ang mga nakaposisyong mga leader, sapagkat malaki sweldo ng mga yan, bugod pa yung abot ng mga kapatid sa kanila, nagdidemand pa yung mga yan, sa totoo lang. O, alang-alang sa mga karaniwang kapatid. Mga kapatid, kung ang ikalawang anghel doon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 18, ang sabi, sumigaw ng malakas na tinig ng ikalawang anghel, no? Ang sabi, lumabas kayo sa kanya, bayan ko. Isa, sino yung kanyang tinutukoy niya? Alin yung kanya na yon? Yun ang dakilang Babylonia. Nang tinutukoy doon, na katuparan ay itong si Martin Luther. At ang tinutukoy na Babylonia, siyudad ng Roma. Ang sabi, lumabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang salot. Yan din ang tinig ng Panginoon Diyos sa mga taong nandyan ngayon sa modernong Babylonia. Ano yung modernong Babylonia? Yan ang INC. Sumasamba sa kanilang mga leader. Isipin nyo, may nasunugan doon sa Mandaluyong eh. Walang wika siyang nakuhang mga gamit. Ang dala-dala niya, larawan ng kanyang leader. Ang laki-laki. Bakit? Yun ang akala niya nagligtas sa kanya eh. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Idolatry yan eh. Huwag naman. Tapusin na po natin yan. Magbalik loob kayo sa Diyos. Kaya kung mayroon mang dapat na magbalik loob sa Diyos, hindi ho kami. Kayo po ang dapat magbalik loob sa Diyos. Bakit? Iniwan niyo ang prinsipyo ng Diyos eh. Iniwan niyo yung kautusan ng Panginoon Diyos. Siya lang ang dapat paglingkuran, siyang dapat pasalamatan, siyang dapat nating dulutan ng kaluguran. Huwag tao, huwag gayon. Ang problema kasi sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, walang alam sa Biblia. Ay, totoo yun. Pag tinanong mo, talaga namang, pag tinanong mo pa, kahit manggagawat ministro pag tinanong mo at hindi makasagot, hindi na bumabalik sa bahay mo Yeah, totoo yan. Kasi nga, kulang ang kanilang kaalaman. Hindi naman kasi sila nagsasaliksik eh. Wala silang ginagawang pagsisiyasat sa itinuturo sa kanila. Pinaniwalaan na yun. Kumbaga sa pinaniwalaan yung chismis eh. Di ba? Hindi pinaniwalaan yung written instructions. Yung chismis ang pinaniniwalaan ng marami sa kanila. Yung sinabi ng ministro, naniniwala na sila doon. Di ba? O para din yung mga Katoliko dati. Pero alam mo, mga Katoliko ngayon, marami nang gising eh. Marami na rin ayaw dyan sa religion na yan. Marami na. Kaya nga, pag pumunta ka dyan sa Italia, wala na ako nakikita halos doon yung katulad sa Pilipinas, na daming sumisimba dati. Ewan ko dyan sa Pilipinas, baka ganun na rin ngayon. Di ba? Papaunti na rin ang papaunti. At saka marami na ako namimit na tao, wala nang tiwala sa mga organized religion. Kasi nakita nila yung mga pastor, yumaman, nagpayaman lang eh. Nagkaroon ng kapangyarihan. Tapos sila, ini-invest yung kanilang mga pera o yung kanilang mga abuloy doon sa iba't ibang negosyo. Hindi ba? Yung Iglesia Katolika, isang katutak na paaralan, meron yan eh. Yeah. O saan ang galing yung puhunan yan? O edi doon sa mga iniabuloy ng mga nauna-una pa noong tao, di ba? Oh. Tama. Nung ininvest nila yung yung kanilang inihahandog na ininvest na. O edi hindi ka na operator, investor ka na rin, pero without return. Di ba yun ang nangyari Wala sa kang iyo? tubo. Wala kang tubo. Investor ka pero not return. Kaya yung iba ganyan na rin. 1965 pa, sinimulan na yung pag-negosyo na yan eh. Di ba? Tapos ngayon, may negosyo pa sila. Marami silang ginagawang negosyo para sa religion nila. Pero alam mo, ang isang pandaraya dyan, may negosyo pero hindi taxable eh. Hindi Dahil taxable. nasa pangalan ng religion, di ba? Religion, correct. Oo. Hindi nasa pangalan ng religion, kaya hindi taxable. Ibig sabihin, yung ibang mga kumpanya na kumikita rin,
nagtatax. Pero yung kumpanya na yan, yung negosyo na yan ang negosyong hindi ka na magtatax. Kaya doble ang ginagawang pangdaraya. Kaya mga Dinadaya na yung kapatid, tao, dinadaya pa yung gobyerno. ako bilang isa, kapatid na Jirel, ang pagkakataong ito'y gagamitin ko po bago tayo manalangin na manawagan sa mga dati kong kaklase na mga ministro na kung nakikinig man kayo, harapin natin ang katotohanan. Mga diakon at diakonesa, mga naging bunga ko dyan sa Pilipinas. Nananawagan po ako bilang isang ministro, no? Harapin natin ang totoo. Huwag kayong maging panatiko po, mga kapatid. Maawa kayo sa kaluluwa ninyo. Ayaw ng Diyos na kayo mapariwara. Kaya iwan natin ang leader na napasasamba. Ang leader na ayaw sawayin ng mga miyembro na tigilan na siya'y purihin at pasalamatan. Siya'y inilagay sa pedestal na para bang isang bukod na Diyos na. Hindi lang yun. kapatid. Guardian pa ng soul. Hindi lang yan. Ang dapat natanungin ng mga miyembro, ano ba doktrina? Questionin niyo yung doktrinang itinuro sa inyo. Lalo na yung kinatatakutan yung doktrina na pwede niya kayong burahin sa talaan ng aklat na buhay sa langit. Dahil pag binura ka dyan sa inyong talaan dyan sa lupa, naku, wala ho katotohanan yan. Siyasatin yung mabuti. Fake na fake yan doktrinang yan. Mateo tawag 18:18. Ang tawag diyan, 'di ba ang kaligtasan, ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay, kapatid na Jeriel. Tama. Wala sa tagboard. Wala doon sa Wala. tarjeta. At saka nagtatala, hindi sa lupa. Ang nagtatala, langit lang. Langit lang ang nagtatala. Kaya sana itong ating ginagawang ito ay wag nilang ikagalit. Manapay dapat pa nilang ipagpasalamat sa Diyos sapagkat nadidinig nila ang hindi nila napapakinggan diyan, mga kapatid. Yeah. Umaasa ko kami na una na bigyan natin ng kapurihan ng Panginoon Diyos at na ipakilala nating siloso ang Diyos. Siya lang dapat nating sambahin, siya lang dapat nating purihin, siyang dapat nating luwalatin, siyang Diyos na nag-iisa. Kaya huwag tayong bumaling sa iba't ibang mga pagsamba sa mga iba't ibang bagay o kaya mga hayop o iba't ibang uri ng mga tao, patay man o buhay. Kapatid na Jeriel? Yan, tama po yan. Kaya kami po ay ang Diyos mismo nananawagan sa atin lahat. Siyasatin ninyo. Sabi nga usisain ninyo ang mga kautusan niyang nakasulat sa Biblia. Tignan ninyo kung ang ipinakain sa inyo, kasi yan ang din ng pinakain sa amin. Ano siyasatin namin, napakaraming mali di ba? Katulad nung tatawagin kitang tagapamahalang pangkalahatan. Ang nakasulat sa Biblia, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa ibinigay kay Yahushua. So, di siya ang tagapamahalang pa. Yung root mismo nung title mo, nakasulat sa Biblia, nandun. Lahat ng kapamahalaan ibinigay sa Kristo. Hindi ka naman Kristo. Bakit ang tawag sa iyo tagapamahalang pangkalahatan? Tanggap na tanggap mo yan, pati yung magulang mo. Yan din. Ang tawag sa kanya. Kaya isang napakalaking question ngayon. Eto kami para gibain ang maling doktrina na itinanim ninyo at ipromote ang nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia, ang tagapamahalang pangkalahatan, ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan, ang Kristo. Wala lang iba. Hindi mo pwedeng palitan yon, no? Pero napapaniwala nyo kami na kayo yun. Buti na lang ngayon, inalis ng Diyos yung paniniwalang yun. Doon sa mga nariyan pa, siyasatin nyo mabuti yung pinakain sa inyo. Biblical ba? Kasi sinasabi sa inyo, lahat ng sinasampalatayanan natin nakasulat sa Biblia. Hindi. Hindi totoo yun Ang tagapamahalang pangkalahatan, ang Kristo. Yun ang nakasulat sa Biblia. Ay, sino kilala nyo? Ang Kristo ba? Hindi. Hindi yun ang kilala nyo ang tagapamahalang pangkalahatan. Di ba? Kaya, wala sa Biblia. Talaan nyo, nakatalakay sa langit dahil tinala kayo sa lupa. Talaan ba pinag-uusapan doon sa Mateo 18:18? Yung mga ministrong nakikinig dito, kung meron man, basahin nyo ng basahin. Basahin nyo bago kayo dumating doon sa 18. Simulan nyo doon sa 15. Tignan nyo. Hindi talaan ang pinag-uusapan doon. Pero pinilipit. Yung pumilipit na yon, pinalo ng Diyos ang sarili niyang tahanan.
Yan ang nangyari sa kanila. Masakit, pero dapat niyong marinig ang katotohanan ito. Kapatid na Jeriel, tayo po ay nagpapasalamat muna sa Diyos at sa mga kapatid na kasama natin at sa ating mga panauhin, tayo po ay mananalangin. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo sapagkat patuloy kang nahahabag sa amin. Tulungan mo po na ang mga katotohanan ng aming binasa ay mahayag sa maraming tao, lalo na po sa mga tinawag mo na, sa mga hinulaan mo noon na nagsitalikod lang sa iyo ngayon. Tulungan mo po sanang magbalikwas ang marami at sumama sa tunay na paglilingkod sa iyo, sa mga ibinukod mo, sa mga itinira mo, napakakaunting nalabi mula sa anak na babae ng Siyon. Tulungan mo po sanang ang mga dati nang tinawag mo ay muling makasama sa mga pipiliin mo at pinili mo. Hinihiling namin ang iyong patnubay, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyo at sa Okay aming po. mga taga-subaybay, kapatid na Erning, hanggang sa susunod po. Sige po, bye-bye.